Gumuho ang bahagi ng bundok sa Tinglayan, Kalinga. Naharangan ng lupa at mga bato ang kalsadang papunta sa lugar ng mambabatok na si Apo Wang-od. Ayon sa mga otoridad, walang ulan ng oras na yon at kusa lang nalaglag ang mga bato. Pasado alas 3 ng hapon kanina ay natapos na ang clearing operation sa kalsada at pwede na ulit madaanan. Posible raw na mas ligtas pang inumin ng tubig gripo kaysa sa tubig sa ilang water refilling station ayon sa DENR. Ang paliwanag ng DENR, alamin po sa aking report. Tubig gripo ang nakasanayang inumin ng ilang Pinoy, kabilang na si Emilia. Masarap naman eh. Palagyan ng yelo. Okay naman. Pati mga apo ko, okay nang. May inom din yan sila. Kahit nung maliit pa yan. Lumaki silang malusog. Tubig gripo rin ang iniinom ni Lola Cynthia pero di niya ito pinapainom sa isang taong gulang na apo. Baka magkasakit po sa tiyan o kaya magka-diarrhea. May ilang hindi raw kampante sa kalidad ng tubig gripo kaya bumibili sa water refilling station. Si Achilles, 50 pesos ang nagagastos sa tubig na pang 3 araw. Kapag uminom ng tubig gripo is may lasa. Tapos parang iba sa pakiramdam, lalo na sa mga bata. Sa water refilling station na ito, 35 pesos ang benta sa kada galon ng tubig. Sa isang araw, 100 galon ang kanilang nabebenta. Pinapatest po namin yung tubig po namin. Tuwing buwan po, drain po namin, tapos nililinis po yung tubig. Tuwing araw-araw po. Ang problema ayon kay DENR Undersecretary C.P. David, karamihan sa mga water refilling station ay hindi nababantayan. Pagka pumunta ako sa water refilling station, wala namang engineer doon eh. May boy doon na naglilinis ng container at pinupunuan yung container. Hindi rin niya alam kung yung reverse osmosis equipment ay gumagana pa. Mag-experiment tayo one time. Okay, bumili kayo ng 2. Let that one container sit for about 2 weeks. And then inumin ninyo. And see the deterioration in the quality of water. Because in many cases, the water refilling stations that we have are left unregulated at this point in time. So hindi rin ganong kalinis. Baka mas malinis pa yung galing sa tap water. Ang tiyak, ligtas daw inumin ang tubig na sinusupply ng Maynilad at Manila Water kahit pa dumaan ito sa mga tubo. Basta't lumabas sa gripo at hindi na imbak sa tangke kung saan posible itong marumihan. Tinitest daw ang kalidad ng tubig paglabas ng treatment facilities. Sa lakas ng pressure sa mga tubo, kahit magkabutas, hindi raw makakapasok sa tubo. Halimbawa, tubig kanal. Kung sakaling meron pang bacteria present sa pipeline, mapapatay pa rin nung chlorine na yon. Kaya nga residual may naiwan pang chlorine dun sa tubig namin up to the customer level. Ang tinitingnan solusyon para matiyak ang kalidad ng inuming tubig at mapababa ang gastos dito. What if a water service provider, complete with expertise, engineers, and the know-how, also become a water refilling company? If we are to do this, definitely the quality of water will be better and the cost will be lower. Kinukuha pa namin ang pahayag ng Food and Drug Administration na inatasang magbantay ng mga water refilling station. Sa administrative order ng DOH, dapat regular ang testing sa kalidad at dapat pasado sa Philippine National Standards for Drinking Water ang mga sinusupply na tubig kabilang na ang binibenta sa water refilling stations. May taas-singil ang Meralco ngayong Hunyo at sa susunod na 3 buwan. Mahigit 64 centavos kada kilowatt-hour ang power rate hike. Kung 200 kilowatt-hours ang konsumo, 129 pesos ang madaragdag sa inyong electric bill. Sa Hulyo, Agosto at Setyembre, asahan ng tig 4 centavos na dagdag singil kada kilowatt-hour dahil sa generation costs na inutay-utay sa 3 installment. Sabi ng Meralco, tumaas ang generation charge o gasto sa paglikha ng kuryente dahil sa mas mahal na kuryente sa spot market kasunod ng mga yellow at red alert sa Luzon noong Mayo. 3 Pilipino ang kabilang sa 50 nasawi sa sunog sa gusali sa Kuwait. Sa ulat na nakalap ng ating Department of Migrant Workers, 11 OFW ang kabilang sa mga nakatira sa gusali na dormitoryo ng isang construction company. 2 sa kanila ay nasa ICU habang 6 ang nakaligtas sa sunog na nag-ugat daw sa electrical short circuit. Nang sumiklab ang sunog, ka-video call pa raw ni Ronalyn ang partner niyang si Edwin Petilla, isa sa mga Pinoy na nasawi. Nasaksihan niya kung paanong sinubukang maghanap ng fire exit ni Edwin.
Nasabi pa raw ng mister na hirap na itong huminga hanggang sa naputol ang linya ng kanilang komunikasyon. Yung gabi na bago siya matulog, sabi niya pa sa akin, mahal kita, Mami, I love you. Lumabas sa investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may mga pogo na itinayo malapit sa EDCA sites. Ang sagot dyan ng PAGCOR sa report ni Chino Gaston. Sa pagalugad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa Pogo Compound sa Porac, Pampanga, nakaaagaw ng atensyon ang iba't ibang Chinese military uniform. Sa pakikipag-ugnayan ng PAOCC sa intelligence community, lumalabas na lehitimong uniforme ang mga ito ng People's Liberation Army. Pero luma na. Pwedeng may isang veteranong pulis o veteranong sundalo na nagtatrabaho dyan o may-ari dyan. Yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies. Sa ngayon, wala pang malinaw na ebidensya ang PAOCC na may espionage o pang-iispiyang nagaganap sa mga Pogo Hub. Hindi lang mga tao at aktibidad sa loob ng Pogo Compound ang binabantayan ng PAOCC, pati ang lokasyon ng mga ito. Lalo na yung mga malapit sa mga site ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika. In fact, a good number of them are allocated near EDCA sites. Walang ibang ibinigay na detalye si Casio. Ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, itinangging may lisensyadong pogo malapit sa mga base militar o EDCA sites. PAGCOR has not issued any license to any company that is located beside an EDCA site. Kahit po maliit lang, kahit hindi hub. Kung ang tinutukan nila yung mga EDCA sites sa Northern Luzon, wala po kaming licensee na located doon sa area na yun. Karamihan daw ng mga lisensyadong pogo ay matatagpuan sa Entertainment City sa Parañaque, Northern Luzon at Cavite. Ang National Security Council di pa itinuturing na banta sa seguridad ang mga pogo, pero national security concern daw ito na kayang tugunan ng law enforcement agencies. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Usap-usapan ang naging interaksyon ni na First Lady Liza Araneta Marcos at Senate President Chis Escudero sa Von Denur kagabi. Matapos kasing kamayan ni Escudero ang Pangulo, biglang kinuha ng First Lady ang hawak ni Escudero na champagne glass at ininuman ito. Ibinalik din ito ng First Lady sa Senador at saka kinuha ang panibagong baso na inalok sa kanya. Di naman daw ito minasama ni Escudero. Itinuring daw niyang pagiging maginoo ang paggantabay sa isang babae, unang ginang man o hindi. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng First Lady. Nasagip ng NBI ang 4 na menor de edad na ginagamit at inilalako sa online kalaswaan ng kanilang sariling ina. Yan at iba pa sa spot report ni John Consulta. Walang sakuan, nilalabas po kasi. Hindi ka lalabas, sabi ko, umupo ka, di ba? Nanay pa mismo ang naglalako ng kanyang mga anak at isinasalang sa online kalaswaan. Sa tulong ng mga otoridad sa Amerika, hinuli siya ng NBI Violence Against Women and Children Division. Nasagip ang 4 na batang edad 8, 9, 12 at 14. Hawak na sila ngayon ng DSWD. Ang sabi ng mga bata, pinaguhubad sila in front of a foreigner, in front of a camera, pinipicturan, naka-live show sila. 2020 pa raw nagsimula ang pang-aabuso sa mga bata. Kada live show ng mga anak, kumikita ang nanay ng 2 hanggang 3,000 piso. Hihingi po ako ng tawad sa mga ginawa ko sa kanila. Hihingi ako ng sorry at pagbabayaran ko sa kulungan yung ginawa ko. Maharap siya sa reklamang qualified trafficking at child abuse na walang piyansa. Naglalakad pa uwi habang nag-cellphone ang lalaking yan sa Panacan, Davao City. Lumapit sa kanya ang 3 lalaking sakay ng isang motorsiklo. Bumaba ang isa sa kanila, saka tinangay ang cellphone ng lalaki. Tinutugis pa ang mga suspect. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinayagan ng Korte sa Timor-Leste na ma-house arrest si dating Congressman Arnie Teves habang dinididig ang extradition case laban sa kanya. Naka-Amerikana si Teves sa pagharap niya sa Korte sa Timor-Leste at hindi naka-detention uniform. Batay naman sa translated documents mula sa Timorese news website, sinabi ng kanilang Court of Appeals na umuupa si Teves sa isang bahay kasama ang asawa at mga anak.
Kumikita raw siya ng halos 900,000 pesos kada buwan bilang partner sa construction. Sa kabila naman ng utos na house arrest, binigang diin ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na wala pa rin daw kalayaan si Teves. 24 oras ang seguridad sa kanya at tanging mga miyembro lang ng pamilya ang maaaring bumisita. North-South Commuter Railway System posible na mapakinabangan sa 2027. Tatakbo ang tren sa 35 istasyon mula Calamba, Laguna hanggang Clark, Pampanga. Kapag operational na, 2 oras na lamang ang biyahe sa rutang yan imbes na 4 na oras. Batas para sa pagbuo ng Negros Island Region pinirmahan ni Pangulong Marcos. Sakop nito ang Negros Occidental at Oriental, kasama ang Bacolod City, gayon din ang Siquijor. Mga Chinese na kukuha ng temporary visitor's visa pinagsusumite na ng record ng social insurance. Ayon sa DFA, ito'y para matiyak ang ligtas at maayos na pagpasok ng mga dayuhan sa bansa. Exempted dito ang Chinese retirees edad 55 pataas at ang mga naka-enroll sa paaralan. Pope Francis nanawagan sa mga pari na huwag palagpasin ng 8 minutong homilya sa misa para hindi makatulog ang mga nagsisimba. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi gamot ang siling labuyo kontra dengue. Yan ang paglilinaw ng Department of Health sa gitna ng kumakalat na post tungkol sa gamot umano sa dengue. Paalala ng DOH, wala pang gamot sa dengue. At oras na makaranas ng mga sintomas ng sakit gaya ng lagnat, muscle and joint pain at rashes, agad magpatingin sa doktor. Search and destroy o ang pagsira sa pinangingitlugan ng lamok ang pinakamainam pa ring paraan para maiwasan ang sakit na dala nila. Inirerekomenda rin ng DOH ang paggamit ng mosquito repellent. Widows War star na si Bea Alonso, ipinasilip ang new look sa muling pagsalang sa GMA Integrated News interviews. Tinuldukan na rin ang ilang fake news tungkol sa kanya. Marami nagsispread ng false narrative about my life. And when you're going through something really difficult in your life, and you have other people narrating it for you in a different way, very different from the way you see it, and very different from the truth, sobrang sakit niya. And people forget no, na ikaw yung nakipag-break eh. Ikaw yung unang naapektuhan eh. Actually, that's false. That's false. Hindi ako nakipag-break. It's amicable, okay naman kami. I think it would be disrespectful to the relationship and to the other person to talk about it. It's a very sensitive topic, and gusto kong bigyan ng respeto at gusto kong iwan sa magandang paraan what we had. I'm gonna do a 13,000 feet jump here in Dubai. Awesome. It's Showtime host Kim Chiu nag-skydive sa Dubai. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para mailayo sa kaka-cellphone, inilapit ng mga taga-Kasiguran Aurora ang larong Pinoy sa mga bata. Mula sa karera, suot ang sako, hanggang sa patintero, enjoy ang mga bata sa mga Pinoy Games. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Paunahan, sack race at kalamansi relay ang una dyan. Hilahan, tagopwar ang labanan. Wais na tunggalian with a twist na Jack and Poy. Yan ang pinagkaabalahan ng mga kabataan sa Kasiguran Aurora, mga larong Pinoy. Layo nilang buhayin ang kamalayan ng mga bata sa paglalaro sa labas at hindi lang pagtutok sa online games. Walang basagan ng trip.
palayok lang. May pamamalas pa ang bayanihan. Ipakita kung paano protektahan ang kasamahan para sa patintero, matiyak ang panalo. Bahagi ito ng pagdiriwang ng kanilang pistang bayan at layo na muling maipakilala ang larong Pinoy. Kita namang ang mga kabataay nag-e-enjoy. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.